Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1741. Ang iyong paglipat, G. Crawford. Sabi ni Zanri sabay lingon nito kay Gerald sabay tapos na. Simula na ngayon ang ikalawang pag-ikot at alam ni Gerald na hindi niya kayang makakuha muli ng 0 marka o ang agwat sa pagitan ng kanyang score at Sunrise ay magiging napakalaki para sa kanya upang mai-cut ang laro sa paglaon. Kasabay nito pumili si Gerald ng bowling ball bago dahan-daang lumakad papunta sa lane. Ang pangalawang nakuha niya sa posisyon, subalit narinig ni Gerald na sumisigaw si Zanri mula sa likuran niya, gumawa ka lang ng matapang na paghagis, G. Crawford. Mabuti kung wala kang nataman, gawin mo lang bilang kasanayan. Pagkatapos ng lahat, kailangan mo ng higit pa rito upang maabot mo pa ako. Tulad ng pagngalngal ng tawa, simpleng nakapikit si Gerald. Tuldok-tuldok, bago dahan-daang buksan ulit ito. Isang hakbang na pasulong, hinagis ni Gerald ang bowling ball. Sa halip na umikot sa gilid sa oras na ito, ang bola sa halip ay gumulong ng diretso para sa mga pin, pansamantalang binibigla si Zanri at ang iba pa. Habang naririnig ang tunog ng bowling pin na natamba, 5 pin lang ang nagawa ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, siya ay nasa 12 marka na ngayon sa likuran ni Zanri. Dahil may 6 pang pag-ikot bago natapos ang laro kasama ang laro na binubuo ng 8 pag-ikot sa kabuuan, naramdaman ni Gerald na ang pagiging 12 marka sa likod ng Zanri ay hindi talaga isang partikular na malaking pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, kailangan lang niya upang makakuha ng isang mas mataas na huling puntos kaysa sa kanya upang manalo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi masama, G. Crawford. Sa palagay ko mayroon ka talagang talento upang mahit ang 5 mga pin. Sabi ni Zanri habang walang taos na pinuri si Gerald. Sinabi sa katotohanan, ang katotohanang nagawa ni Gerald na maabot ang 5 mga pin sa una ay tunay na nagagalit sa kanya. Ang swerte naman. Habang ang hit na iyon ay tiyak na nakakagulat, mabilis na nabuod ni Zanri na hindi pa rin banta sa kanya si Gerald. Tiyak na makakaya pa rin niyang manalo at makuha ang $50. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang kanilang maliit na paligsahan at nagsimula ang ikatlong pag-ikot. Gamit ang kanyang karaniwang taktika, itinapon ni Zanri ang bola ng madali tulad ng unang 2 pag-ikot. At pagsunod sa paggagawa ng mga nahuhulog na mga pin, isang solong pin lamang ang nanatiling nakatayo. Dahil nagawa niyang makakuha ng 9 na puntos, si Zanri ngayon ay may kabuoang 26 na puntos at pinangunahan nito ang mga nakapaligid sa kanya na agad na magsaya. Bago pa man lumipat si Gerald, gayon pa man, nasabi na niya na ang parehong karamihan ng tao ay makikulit sa kanya anuman ang score na nakuha niya. Gayon pa man, malinaw sa kanya na ang mga manunood na iyon ay simpleng mga hanggal sa paglalakad kay Zanri. Sa pag-iisip na iyon, kakaunti ang kahulugan ni Gerald kay Gerald. Hindi pa naipakita ni Gerald ang totoong mga kakayahan niya. Ano man ang kaso, pagkatapos ay nakuha ni Gerald ang kanyang pangatlong bola at itinapon ito ng may kasanayan ng walang kahit kaunting pag-aalangan, isang malinaw na kaibahan sa kung paano niya itinapon ang kanyang bola sa nakaraang 2 pag-ikot. Lahat ito ay ayon sa plano, syempre. Si Gerald ay naglapat ng perpektong dami ng puwersa sa kanyang mga itapon upang ipakita ang pagtaas ng dami ng lakas at kasanayan sa bawat pag-ikot. Sa ganoong paraan, hindi lamang si Zanri ay hindi magiging masyadong mabilis upang maghinala sa kanya, ngunit masisiguro din niya na siya ay umuunlad sa laro. Kung ang lahat ay naging maayos, ang bawat isa ay tiyak na magkakaroon ng iba-ibang opinyon sa kanya sa pagtatapos ng bowling match. Anuman habang ang bola ay pinagsama ng maayos sa linya, maririnig ang pamilyar na clatter ng bowling pin. Tuldok-tuldok. Si Gerald ay nagawang tumama sa 7 mga pin sa oras na ito, at mayroon na siyang 12 puntos na nangangahulugang nasa 14 na marka lamang siya sa likuran ng Zanri. Nang makita na nagawa ni Gerald na mag-hit ng mas maraming mga pin sa oras na ito, ang ekspresyon ni Zanri ay naging mas hindi kanais-nais. To think na mabilis na maka-advance si Gerald. Alam niyang hindi na niya kayang pumunta madali sa kabataan o ang kanilang mga marka ay mananatili lamang palapit. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Lumilitaw na nakakakuha ka ng hang ng laro ng napakabilis, G. Crawford. Hindi na ako maaaring maging madali sa iyo. Idineklara ni Zanri, tinitiyak na malinaw na naging madali siya kay Gerald sa buong panahong ito. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na maiyak sa kanyang isipan habang iniisip niya, nagtataka ako kung sino ang tunay na magiging madali sa kung sino ngayon. Ano man ang kaso, nagsimula ang ika-4 na pag-ikot dahil si Zanri ay unang bumangon, nakuha niya ang kanyang bola bago mag-concentrate ng husto sa mga pin bago siya. Sa sandaling handa na siya, itinapon niya ang bowling ball patungo sa mga pinang napakabilis.
Kabanata 1742. Napagtanto ni Zanri na gumawa siya ng maling pagkalkula sa pangalawa, ang bola ay tumama sa linya sa pamamagitan ng isang malakas na thud bago umikot papunta mismo sa kanal. Sa pag-iisip na iyon, natapos si Zanri na walang mga puntos para sa pag-ikot na iyon. Nang makita iyon, hindi mapigil ang sumimangot ni Zanri. To think na magkakamali talaga siya sa pinakamasamang posibleng oras. Paano hindi nasiyahan? Mismong si Gerald ay hindi palalampasan ang pagkakataong bagyain si Zanri. Natatawang malakas pagkatapos ay kinutya ni Gerald, sa palagay mo nakagawa ka ng pagkakamali sa tamang panahon lamang na maabutan kita, monitor. Mayroon kang pasasalamat. Narinig iyon, si Zanri ay lumaki ng labis na inis bagaman wala talaga siyang maisagot. Kung sa bagay siya ang naging pabaya. Tumitawa na mapait na tugon pagkatapos ay sumagot si Zanri, tama iyan. May pagkakataon kayata ngayon. Habang hindi ito sinabi ni Gerald, sa kanyang isipan, iniisip niya, magpatuloy ka. Sinusubukan mo pa rin gumawa ng kilos kahit na binigyan kita ng isang platform, ha? Ngayon na naman ang turn ni Gerald, naisip niya na oras na niyang masimulan niyang isara ang agwat sa pagitan ng kanilang mga score. Hanggat siya ay nanatili ng ilang mga puntos sa likod ng Zanri, hindi niya ipahalata ang kanyang mga kakayahan, at tiyak na magpapatuloy si Zanri sa pagiging smug tungkol dito hanggang sa huling sandali. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Gerald at kumuha ng isa pang bola. Itinapon ito sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, ang bola ay patuloy na gumulong na sa oras na makarating ito sa mga bowling pin, lahat ng 10 sa kanila ay nahulog. Habang naririnig ang mga hingal mula sa madla, lumalim lang ang noo ni Zanri. Ngayon na si Gerald ay may 22 puntos, nasa 4 na marka lamang siya sa likuran ni Zanri. Kung hindi siya nag-iingat, tiyak na malalagpasan ni Gerald ang kanyang score sa susunod na pag-ikot. Mukhang aabutan ko na kayo, monitor. Sabi ni Gerald na may chuckle. Pinipilit na tumawa ang awkward na si Zanri pagkatapos ay lumipat upang kunin ang kanyang ikalimang bola. Naiintindihan niya ngayon na dahil sa pagnanais niyang manalo ng labis sa nakaraang pag-ikot, hindi siya naiinip na humantong sa kanyang kaayla hilakbot na pagganap. Tulad ng sinabi, mabagal at matatag na panalo sa karera. Sa pag-iisip na iyon, tinitiyak ni Zanri na kalmeyan ang kanyang sarili bago itapon ang kanyang susunod na shot. Naturally, ngayong mas nakafocus siya, nagwelga rin si Zanri. Nang makita iyon, ang kanyang mga kamag-aral ay agad na nagsimulang magsaya muli. Hell yeah! Galing, monitor! Nagwelga ka na naman. Ngayon na bumalik siya sa kanyang normal na pagganap, hindi mapigilan ni Zanri na mag-flash ng ngiti. Manalo sana siya kay Gerald kung ito ang huli niyang ginawa. Si Gerald naman ay simpleng napanatili ang kanyang poker face. Nakatayo doon ng mahinahon, tila parang wala siyang pakialam sa pagganap ni Zanri. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, ang totoo, si Gerald ay nagluluto ng isang plano sa kanyang ulo. Sa kanyang pag-iisip, iniisip niya na sa halip na manalo lamang sa kompetisyon sa pamamagitan ng isang pagguho ng lupa, hindi ba mas nakakainis ito kay Zanri kung nanalo siya na may isang solong puntos lamang na mas mataas kaysa kay Zanri. Tulad ng pag-iisip ni Gerald kung gaano kagiliw-giliw ang kalalabasan na iyon, ang kanyang sanay ng pag-iisip ay napaliit ng lokohan ni Zanri, ang iyong oras ngayon, G. Crawford, hindi kaya natatakot ka sa akin? Ang katotohanang hindi pa nakakagawa ng paggalaw ni Gerald ay nagpasaya sa Zanri na walang katapusan. Ang kanyang kahihiyan kanina ay tiyak na tinutubos ngayon. Kabanata 1743. Nodding bahagyang pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang isa pang bowling ball bago ihagis ito ng halos hindi nag-iisa. Kahit na natapos na rin siyang makakuha ng isa pang welga. Napakagulat. Pasensya na, monitor. Lumilitaw na nahit ko na naman silang lahat. Nakadalubhasa na yata ako sa bowling. Sagot ni Gerald habang nakangiti habang nakatingin kay Zanri. Sa kasalukuyan, habang nasa unahan pa rin si Zanri na may 36 na puntos, si Gerald ay nasa 4 na puntos lamang sa likuran niya. Sa natitirang 3 bilog lamang, malapit nang matapos ang kompetisyon. Sino ang magwawagi? Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Medyo masyadong maaga upang ipagdiwang, hindi mo sasabihin, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa kaming 3 pag-ikot upang magpas siya ang magwawagi. Kinutya si Zanri nang pumili pa siya ng isa pang bowling ball upang simulan ang ikalimang pag-ikot. Matapos iposisyon ang kanyang sarili, inilahad ni Zanri ang mga pin bago mabilis na ihagis ang bola sa kanila. Kapag naguhugos ng bowling ball, ang ruta na natapos na paglanding ng bola ay magbabago ng lakas ng bola pati na rin ang bilang ng mga pin na maaring maabot nito. Sa pag-iisip na iyon, hindi lahat ay maaaring magwelga lamang ayon sa gusto nila. Kung malas talaga sila, pagkatapos ay ang bola ng bowling ay magwawakas pa rin sa gutter. Kahit na ginamit ni Zanri ang kaalamang ito pati na rin ang kanyang kasanayan sa paghangad upang ganap na kalkulahin ang direksyon at lakas ng bola.
Sa kung gaano kadulas ang pagulong ng bola, si Zanri ay higit pa sa katiyakan na nasecure niya ang sarili sa isa pang welga. Habang ang bola ay bumagsak sa mga pin, lahat ay humawak ng kanilang hininga habang pinagmamasdan ang mga nasa gilid na gumagalaw papunta at pabalik, hanggang sa huli, isang pin lamang ang nanatiling nakatayo. Sa 9 na pin na natamba, si Zanri ay mayroon ng 45 puntos sa bag. Kahit na naramdaman ni Zanri na ang mga resulta ay hindi perpekto. Pagkatapos ng lahat, ngayong napalampas niya ang isang pin, si Gerald ay isang punto na mas malapit sa paghabol sa kanya. Hindi alintana, turn now ni Gerald. Hanggat nahit niya ang lahat ng mga pin, magkakaroon lamang ng isang 3 point pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga marka. Ang pagkuha ng bola bago pa man nagkaroon ng pagkakataong pangutya sa kanya si Zanri, pagkatapos ay casual na itapon ito ni Gerald sa linya. Matapos na makakuha ng isa pang welga. Nakakastupfying. Dahil dito, mayroon lamang isang 3 puntos na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. 2 round na lang ang natitira sa laro, ang nagwagi sa kompetisyon ay malapit ng ibalita. Tuldok-tuldok. Mukhang patay na seryoso ngayon, nag-alala si Zanri sa kanyang isipan. Kung sa bagay, kung hindi siya gumanap ng maayos sa huling 2 pag-ikot, ang pagkawala ng isang solong pin ay magre-resulta kay Gerald na manalo sa kompetisyon. Paumanhin monitor, ngunit tila nagkaroon ako ng isa pang welga. Lucky me, sinabi ni Gerald sa isang paumanhin na tono habang nagsusuot siya ng isang inosenteng harapan. Narinig iyon, galit na galit si Zanri na gusto niyang puksain si Gerald. Gayunpaman, mas alam niya kaysa gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, iyon ay tiyak na magpapamuka sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang ika-6 na pag-ikot, pagkuha ng bola, ang nag-aalala na si Zanri ay hindi mapigilan na bahagyang manginig. Alam niya na ang pagkatalo ni Gerald ay tiyak na magdadala sa kanya ng napakalaking kahihiyan at pag-unawa na nagsisilbi lamang upang mapalakas ang kanyang kaba. Matapos ang bahagyang pag-aalangyan, pagkatapos ay inihagis ni Zanri ang bola pasulong. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, agad nitong pinagsama ang askew. Nang makita iyon, alam agad ni Zanri na ang mga resulta ay hindi magiging maganda. Sa kasamaang palad, natapos pa rin niya ang pagpindot ng 4 na mga pin. Sa pamamagitan nito, mayroon na siyang kabuo ang 49 na puntos. Ay hindi, lumalabas na nakagawa ka ng isa pang pagkakamali, monitor. Sabi ni Gerald na hindi palalampasan ang pagkakataong mapahiya siya. Nagalit, naisip ni Zanri sa kanyang sarili, tulad ng bulag ako, nakikita ko iyon. Hindi mo kailangang kuskusin ito. Kung ano man ang kaso, umaasa lang si Zanri na magkamali rin si Gerald. Kung nangyari iyon, magkakaroon pa rin ng isang huling pagkakataon si Zanri na paikutan ang mga bagay. Kabanata 1744. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi pa bibigyan ni Gerald ng ganitong pagkakataon. Agad na kinuha ang bowling ball pagkatapos ay lumakad si Gerald papunta sa lane. Nang hindi natitingnan kung saan siya nagtatapon, tiwala itong itapon ni Gerald papunta sa mga pin. Ang bawat aso ay mayroong araw na ito, at ito naman ang turn ni Gerald upang gawin ang pagkutsa. Pagkatapos ng lahat, ginagawa lamang niya ang parehong bagay na ginawa sa kanya ni Zanri sa unang pag-iikot. Ano man ang kaso, tulad ng inaasahan, walang mga pin na nanatiling nakatayo, na nagpapahiwatig ng isa pang welga mula kay Gerald. Sa score na 52 laban sa 49 ngayon, ang score ni Gerald ay sa wakas ay nalampasan ng Zanrise. Sa pag-turnover ni Gerald, nagsimula ang pagsisimula ng ikapito at panghuling pag-ikot. Tuldok-tuldok. Sa puntong ito, alam ni Zanri na hindi na niya kayang guluhin pa. Kung hindi siya nakarating sa isang welga, tiyak na talo siya kay Gerald. Nag-alala rin siya na makakakuha pa si Gerald ng isa pang welga. Tuldok-tuldok. Kung nangyari iyon, matatalo pa rin sa kompetisyon si Zanri, hindi alintana kung nakuha niya ang pangwakas na welga o hindi, pagkakamali sa kanyang huling hagis. Naihiling ang pag-iisip, kinuha ni Zanri ang kanyang pangwakas na bowling ball bago maglakad papunta sa lane. Tuldok-tuldok. Habang humihinga siya ng malalim, narinig ni Zanri habang nagsisimulang palakasin siya ng mga kaklase. Subaybayan, halika, magagawa mo ito. Oo, tiyak na mananalo ka, monitor. Nang marinig iyon, naramdaman ni Zanri na dahan-daang bumalik sa kanya ang kanyang kumpiyansa. Ngayon na nabawi niya ang kanyang lakas, sinaman niya ng tingin ang mga pin bago ihulog ang bola sa isang kilos na likido. Pamulong sa isang tuwid na linya, ang bola ay hindi kailanman lumibot, at sa huli, ang lahat ng 10 mga pin ay tinamaan ng isang malakas na clatter. Strike! Sigaw ni Zanri nang agad siyang tumalon sa tuwa at tuwa. Hindi bababa sa kanyang huling itapon ay hindi isang pagkabigo. Gayunpaman, ngayong tapos na iyon, turn naman ni Gerald. Ang pagganap ni Gerald sa huling pag-ikot na ito ay magpapasya kung sino ang nanalo sa labanan. Kung nagwelga ulit si Gerald, opisyal na itong magiging pagkawala ni Zanri.
Gayunpaman kung pinalabas ni Gerald ang kanyang role magiging panalo ito kay Zanri. Sa pagtingin sa marka ni Zanri na 50, alam ni Gerald na 8 lang ang pinatamaan niya upang malampasan si Zanri ng isang solong puntos. Siyempre kung gaano kadali siya nagwelga, ang pagpindot ng 8 mga pin ay wala kay Gerald. Sa pamamagitan nito kinuha ni Gerald ang kanyang pangwakas na bowling ball at inayos ang lakas sa kanyang mga kamay. Bago itapon ang bola sa unahan. Mabilis na lumiligid sa daanan, ang pagklat ng mga pin ay madaling marinig habang ang welga ng bowling ball ay naiwan lamang 2 pin na nakatayo. Tulad ng inaasahan ni Gerald, nagawa niyang tama ang eksaktong 8 mga pin at sa kanyang score na 60, nagawa niyang manalo laban kay Zanri ng eksaktong 1 puntos. Si Zanri mismo ay nakatayo lamang doon tuluyan ng nagkagulo. To think na matatalo siya ng isang tao na hindi pa naglalaro ng bowling dati. Siyempre, si Gerald ay hindi estranghero sa bowling, ngunit hindi alam iyon ni Zanri, at hindi rin niya kailangan. Anuman sa kabila ng panalo, ayaw ni Gerald na masyadong mapahiya si Zanri. Kung tutuusin sa huli, siya pa rin ang naging monitor ni Juno. Sa nasabing iyon, alam ni Gerald na kailangan niyang bigyan si Zanri kahit kaunting respeto. Sa pag-iisip na iyon, Gerald tapos mahinang ngumiti bago sinabi sa isang mapagpakumbabang tono, "Nanalo ako, monitor." Paumanhin para sa, gayunpaman alam ko kung gaano ka-pro sa larong ito kaya't sigurado akong kusa kang nawala sa akin, tama ba? Nang marinig iyon, agad na nahuli ni Zanri ang sinusubukang gawin ni Gerald. Dahil binibigyan siya ni Gerald ng pagkakataong mabawasan ang kanyang kahihiyan, tiyak na hindi sasabihin ni Zanri na hindi iyon. Kabanata 1745. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Zanri ang kanyang pitaka bago mangisda ng $250 upang maabot kay Gerald. Naturally, Gerald was not about to say no to that money. Kung sabagay, nararapat ito sa kanya at hindi siya nahiyang kunin ito. Ngayong natapos na ang laro, nagpaalam si Gerald kay Zanri bago bumalik sa tagiliran ni Juno. Nang makita na siya ay sa wakas ay bumalik, sinabihan si Juno na magtanong, "Ano ang tinagal mo?" "Aba, naglaro lang ako sandali. Anuman, medyo napagod ako kaya bumalik ako ngayon." Paliwanag ni Gerald na may mahinang ngiti. Naturally, naniwala siya sa sinabi ni Gerald. Kung sa bagay, walang paraan upang malaman niya ang tungkol sa insidente sa pagitan ni Gerald at Zanri. Pagkatapos ay muli kahit na may kamalayan siya rito, marahil ay hindi niya ito masyadong iniisip. Impyerno, marahil ay maramdaman niya na mahusay ang nagawa ni Gerald sa pagtuturo ng isang aralin kay Zanri. Anuman pagkalipas ng ilang sandali, kapwa nanood sila habang si Zanri ay lumakad sa kanila na may dalang ilang mga bote ng alak at kung ano ang tila isang dice na hawak. Nakaupo mismo bago si Gerald, ngumiti si Zanri bago sinabi, "Sasabihin ko na wala kaming gaanong masarap na oras kanina, G. Crawford." Sa pag-iisip na iyan, ano ang sasabihin mong maglaro ng bago? Narinig iyon, hindi mapigilan ni Juno na kunot ang noo nang tumingin ito kay Zanri, iniisip kung ano ang balak niya. Si Gerald mismo ay naiinis lamang na mag-isip, kaya bumalik upang maghanap ng higit pang mga gulo pagkatapos na talunin kita kanina. Gaano ka nag-aatubili na mawala? Sa palagay ko ang tanging paraan upang ma-drill ito sa iyo ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng malungkot na katotohanan ng mga bagay. Dahil pinapahirapan pa siya ni Zanri, hindi nalaban si Gerald sa pagtatago ng kanyang totoong lakas. Kung ito ay isang laro na nais ni Zanri, pagkatapos ay maglalaro ng maayos si Gerald upang maipakita kay Zanri kung gaano siya walang kapangyarihan laban sa kanya. Malalaman na sana ni Zanri ang mahirap na paraan na si Gerald ay hindi isang tao na mababastusan. Hindi problema, monitor. Kahit na iniisip ko kung ano ang pinaplano mong maglaro. Tanong ni Gerald na may isang banayad ng ngiti pagkatapos ng kaunting pagpos. Narinig ang kasunduan ni Gerald, inilagay ni Zanri ang dice bago si Gerald bago sabihin, "Naglalaro kami ng dice." "Naglaro ka na ba dati?" Huminga ng bahagya, sumagot si Gerald pagkatapos konti lang. "Masarap pakinggan iyan. Hindi ko sasabihin sa iyo ang mga panuntunan noon. Anuman, ano ang sasabihin nating pagandahin ang laro sa pamamagitan ng pagtaya ng $75 bawat pag-ikot. Sigurado ako na ang maliit na halagang iyon ay hindi magiging issue para sa iyo. Bukod dito, nakakuha ka na ng $250 sa akin kanina." Iminungkahi ni Zanri, isang pahiwatig ng inis sa kanyang tono. Dahil napahiya siya kanina, tiyak na ibabalik niya rito si Gerald sa oras na ito. Aminado siyang medyo naging pabaya siya kanina. Ano man ang kaso, siya ay isang veterano pagdating sa dice. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na nagkaroon siya ng pangunahing kalamangan kaysa kay Gerald sa oras na ito. "Walang problema. Tinatanggap ko," sagot ni Gerald. Nang marinig iyon si Juno, na nakaupo sa gilid, ay hindi mapigil ang tumingin kay Gerald ng may bahagyang pagkataranta.
Nakahawak sa kanyang mangas pagkatapos ay bumulong si Juno, "Hoy, huwag ka nang mag-inarte ng walang habas ngayon, Gerald. Huwag mag-alala, sapat ang bait ko upang malaman ang aking mga kakayahan." Sagot ni Gerald nang lingunin niya si Juno. "Tama yan, Juno. Dapat kang maniwala kay G. Crawford, alam mo." Dagdag ni Zanri. Narinig iyon, pinili ni Juno na manahimik. Pagkatapos ng lahat, siya sa lahat ng mga tao ay nagtiwala na si Gerald ay hindi isa na kumilos ng walang habas. Sa pag-ayos nito, pagkatapos ay itinulak ni Zanri ang dice patungo kay Gerald. Pagkuha sa kanila, pagkatapos ay sinimulang alog ni Gerald ang dice. Hindi siya naging estranghero sa laro na kung saan ay ipinaliwanag ang kanyang kasalukuyang kumpiyansa laban kay Zanri. Ano pa, mayroon siyang lihim na sandata na hindi namamalayan ng iba na ang katunayan na maaari niyang makilala ang mga punto ng dice sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Kabanata 1746. Naturally, ito ay isang medyo eksklusibong kasanayan na hindi inaasahan na makamit ng ordinaryong tao. Gayunpaman, si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao. Sa lahat ng nasa isipan, medyo nakatakda sa bato na si Gerald ang mananalo bago pa man magsimula ang laro. Tuldok-tuldok. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng duo ang pag-alog ng kanilang dice sa paligid ng ilang segundo. Nang huminto silang pareho, ngumiti kaagad si Zanri habang sinabi, "Pagkatapos mo, G. Crawford. Hulaan mo." Narinig iyon pagkatapos ay idineklara ni Gerald na 3-6. "Nakita ko, 4-6 na ganoon." Sigaw ni Zanri bilang sagot. Sa narinig ni Gerald, alam niya na siguradong mayroong dalawa sa edad si Zanri. Si Gerald ay mayroong 2-6 na sarili kung kaya't siguradong hindi niya ito mabubuksan. Anuman ang tanging paraan upang maayos na makitungo kay Zanri ay ang sadyang talo sa kanya sa loob ng ilang mga pag-ikot. Pinapayagan si Zanri na maging smug sa mga unang ilang pag-ikot ay tiyak na magiging mas matamis sa wakas na tagumpay ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, sumigaw si Gerald ng 5-5. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Zanri na mapangiti habang idineklara at buksan. Dahil pinili ni Zanri na buksan ang dice ni Gerald, natural na gawin ito ni Gerald. Sa pagtingin sa mga resulta, ang mga puntos ng dice ay hindi nagdagdag ng hanggang 5-5. Sa halip, 3 lamang ang 5 na nangangahulugang natalo si Gerald sa pag-ikot na ito. Siyempre, ang pagkawala ay kinakalkula at si Gerald ay perpekto pa rin sa ilalim ng kontrol ng sitwasyon. "Naku, talo ka yata, G. Crawford." Sabi ni Zanri habang nakatingin sa walang pakialam na si Gerald. Si Gerald mismo ay wala talagang pakialam sa pagkawala. Kung tutuusin, $75 lamang ito. Sa isang paraan, binabalik lamang niya sa kanya ang sariling pera ni Zanri, at ito ay isang detalye na matapat na natagpuan ni Gerald na parehong nakakatawa at nakalulungkot. Anuman matapos maabot ang pera, mabilis na kinuha ito ni Zanri mula kay Gerald. Ito ay halos parang nag-aalala siyang mawawala ang pera o kung ano, at malinaw na ipinakita nito kung gaano ang pagmamalasakit ni Zanri sa pera. Alinmang paraan, ngayon na sa wakas ay nanalo siya ng kaunting pera, sinabi agad ni Zanri, "Itutuloy ba natin, G. Crawford?" "Mabuti sa akin," sagot ni Gerald habang pareho silang nagsimulang alog muli ang kanilang dice. Tuldok-tuldok. Ang pangalawa ay tumigil sila sa pag-alog, agad na sinabi ni Zanri, "Dahil natalo ka sa nakaraang pag-ikot, magsisimula ka muna, G. Crawford." Nodding at alam para sa isang katotohanan sa tulong ng kanyang masigasig na pagdinig na si Zanri ay mayroong 2, 3 at 5-5, sadyang sinagot ni Gerald na mali upang pahintulutan si Zanri na muling manalo sa pamamagitan ng pagdedeklara ng 3-5. Si Gerald mismo ay mayroong eksaktong kabaligtaran ng mga digit kasama niya ang pagkakaroon ng 2-5 at 3-3. Ano man ang kaso, sumigaw si Zanri ng 4-4s. Naturally, ito ay isang bilang na wala sa kanilang dalawa. Upang maging prangka, talagang nais ni Gerald na buksan ang dice ni Zanri ngayon, ngunit pinigilan niya. Kung sa bagay, ayaw niyang mawala iyon ng mabilis kay Zanri. Upang makagawa talaga ng pagkatalo ni Zanri, papayagan ni Gerald si Zanri na lumundong sa tagumpay sa ilang mga pag-ikot muna. Kabanata 1747. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ng isang maikling pagpos pagkatapos ay idineklara ni Gerald na 5-4. Buksan! Sigaw ni Zanri ng halos agarang. Sa halip na magulat na pipiliin ni Zanri na magbukas ngayon, sa halip ay nadama ni Gerald ang kasiyahan. Kung sa bagay, hinihintay niya si Zanri na gawin ito. Ang lahat ay simpleng magpaplano. Anuman, ipinahayag ni Gerald ang kanyang dice para makita ni Zanri. Nang makita na siya ay nanalo muli, ang malinaw na mapanunuyang Zanri ay nagsabi sa isang paumanhin, G. Crawford, ngunit mukhang natalo ka ulit. Mukhang magpapalabas ka ng mas maraming pera sa akin. Hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman na lasing na si Zanri sa lakas. Malinaw na naisip ni Zanri na si Gerald ay hindi laban sa kanya sa larong ito.
Nanalo ka, natalo mo. Sagot ni Gerald sa isang casual na tono habang inaabot ang isa pang $75 sa sobrang saya ni Zanri. Nang makita na nawala na si Gerald ng $150, mabilis na tiningnan ni Juno si Gerald bago umungol ng bahagyang nag-aalala. Gerald, kalimutan mo na lang ang laro at umalis na tayo. Habang $75 ang wala sa kanila, kung patuloy na natatalo si Gerald, ang kanyang pagkalugi sa pera ay tiyak na ma-stack hanggang sa mapanganib na halaga. Sagot ni Chuckling, sinabi ni Gerald na huwag kang mag-alala, Juno. Nagsimula pa lang ang palabas. Bukod, wala akong natalo kahit isang sentimo. Nanalo ako ng $150 mula sa kanya kanina, kaya ang nagawa ko lang ay ibalik ang sarili niyang pera. Narinig iyon, pinili lamang ni Juno na manahimik habang nagpatuloy ang kompetisyon ni Gerald at Zanri. Ngayon na naibalik niya sa kanya ang lahat ng pera ni Zanri, oras na naipahayag ni Gerald ang kanyang tunay na lakas. Ito ay wakas na oras upang lumabas lahat. Sa pamamagitan nito, pareho silang nagsimulang muling alugan ang kanilang dice. Ang pangalawa ay nakita niyang tumigil si Gerald sa pag-alog ng kanyang dice, kaagad na sinabi ni Zanri, pagkatapos mo, G. Crawford. Sa narinig ni Gerald, ang dice ni Zanri ay nagpakita ng 4 na 4 at isang 3. Tulad ng para sa kanyang sariling dice, si Gerald ay mayroong 4 na 2 at isang 5. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay idineklara ni Gerald na 3 twos. Narinig iyon, sumigaw si Zanri, 3-5. Buksan! Sigaw ni Gerald, hindi na pinaplano na payagan si Zanri na manalo. Nang marinig iyon, si Zanri ay saglit na natigilan. Upang isiping pipiliin ni Gerald na buksan ang kanyang dice. Hindi magawa ang anumang bagay tungkol dito, binuksan ni Zanri ang kanyang dice ng sabay na ginawa ni Gerald. Nako, lumilitaw na mayroon lamang akong isang 5. Paumanhin monitor, ngunit tila na wala ka. Sabi ni Gerald sa kalmadong tono habang nakatingin kay Zanri. Nahihirapan itong maniwala na natalo siya. Ang ayaw ni Zanri pagkatapos ay nangisda ng $75 at iniabot kay Gerald habang sinasabi. Tuldok-tuldok, mabuti. Nanalo ka ng ilan, natalo mo ang ilan. Narito ang pera. Upang maisip na dapat niyang ibalik ang pera kay Gerald ng napakabilis. Alinmang paraan, natural na hindi pa tapos si Gerald kay Zanri. Hindi niya papakawalan si Zanri sa pamamagitan lamang ng $75 na pagkawala. With that, tinanong ni Gerald noon, so how about it, monitor? Nais mo pa bang magpatuloy? Panipi. Kabanata 1748. Ngayon na hindi na siya nagpipigil, natural na nais ni Gerald na ipagpatuloy ang laro. Hindi nahanap na kakaiba na biglang mukhang interesado si Gerald sa laro, simpleng sagot ni Zanri, syempre ipagpapatuloy natin. Pagkatapos ng lahat, naglaro lang kami ng ilang mga pag-ikot. Hindi ako magiging madali sa iyo pagkatapos nito, G. Crawford. Narinig muli ang parehong pangungusap na iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na lalong nagsawa sa mga salitang iyon. Si Zanri ay masyadong tiwala para sa kanyang sariling kabutihan. Gayunpaman, mas may kumpiyansa siya, mas mayabang siya, at nang nangyari iyon, alam ni Gerald sa isang katotohanan ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa kanya. Sa pamamagitan nito, pareho silang mabilis na nagsimulang muling alugan ang kanilang dice. Habang si Gerald ay inalog lamang ang kanyang dice ng halos 2 segundo, nagpatuloy si Zanri sa pagyugyug ng kanyang sariling dice ng medyo matagal. Kahit na ganoon, madaling makilala ni Gerald kung ano ang dice ni Zanri. Kung sa bagay, gaano man katagal ang pagyugyug niya ng dice niya, hindi makawala si Zanri sa masigasig na pandinig ni Gerald. Gayunpaman, ang katotohanang naisip ni Zanri na ang pag-alog ng kanyang dice ng mas matagal ay maaaring malito si Gerald ay matapat na natatawa. Nang sa wakas ay tumigil si Zanri sa pagulong, ipinahayag niya, sa wakas ang aking pagkakataon na magsimula muna, G. Crawford. Bagaman matagal na mula nang huling maglaro si Gerald, malinaw na naalala niya na ang natalo ay may karapatang sumigaw muna. Tapos ulit, paano kaya kung sumigaw muna si Zanri? Imposibleng manalo siya sa huli. Ang pag-alog ng dice ng mas matagal ay isang pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Anuman, mabilis na nasabi ni Gerald na ang dice ni Zanri ay nagpakita ng 3-6, 1-5, at 1-4. Dahil ang kanyang dice ay pinagsama ang pag-ikot na ito ay hindi lahat mahusay, ang kanyang mga pagkakataong manalo ay naging mas payat kaysa dati. Kasunod nito, sumigaw si Zanri ng 3 twos. Sandali na nagulat, hindi inaasahan ni Gerald na magsisigaw talaga si Zanri ng isang numero na wala man lang sa kanyang rolyo. Ito ay tila tulad ng siya ay sinusubukan upang bitag sa kanya. Siyempre, Gerald ay hindi tungkol sa hayaan Zanri magkaroon ng kanyang paraan. Sa pamamagitan nito, pinili niyang huwag pabuksan ang dice ni Zanri. Kung ginawa niya ito, magiging halata lang ito. Sa halip, sinigaw ni Gerald ang bilang ng kanyang sariling dice, iyon ang 3-5. Narinig iyon, tiyak na hindi bubuksan ni Zanri ang dice ni Gerald.
Pagkatapos ng lahat, ang posibilidad na magkaroon ng 3-5 ay simpleng napakababa. Pagkatapos nito, sumigaw si Zanri ng 4-4s. Buksan! Idineklara ni Gerald. Dahil walang solong 4 si Gerald, kung hindi siya magbubukas ngayon, gaano pa katagal siya maghihintay. Habang natigilan si Zanri, mabilis siyang kumalas dito bago buksan ang kanyang dice. Dahil sa walang 4 na si Gerald at nagkakaroon ng isa si Zanri, maliwanag na natalo din si Zanri sa pag-ikot na ito. Upang isipin na ang mga ganoong mga resulta ay magaganap. Tunay na siya ay nagdala muli ng kapahamakan sa kanyang sarili. Pinapanood ang pag-asim ng ekspresyon ni Zanri, humihingi ng paumanhin si Gerald, paumanhin monitor, hulaan ko nanalo ulit. Kahit na nagulo sa isipan ni Zanri nang marinig niya iyon, wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, kapwa pinapanood nila Juno at Ruth na naglalaro sa buong oras na ito. Imposibleng bumalik siya sa kanyang sariling pusta. Sa pamamagitan nito, maibabalik lamang ng nagbitiw na Zanri ang natitirang $75 na kanyang napanalunan pabalik kay Gerald. Tulad ng sinabi, ang mga bagay ay laging babalik sa kanilang mga may-ari na. Sa daang $50 na pagbabalik, ngumiti si Gerald nang humarap kay Zanri habang sinasabi, sa palagay ko hindi na tayo dapat maglaro pa, monitor. Hindi magandang magsugal ng ganito kalaki. Habang mabait ang kanyang mga salita, alam na alam ni Gerald na ang pagsasabi nito ay lalong magpapupukaw kay Zanri sa paglalaro pa. Kabanata 1749. Siyempre ipagpapatuloy namin ang paglalaro. Nawala lang ako ng $250, alam mo. Tiyak na mananalo ako sa halagang iyon mamaya. Sagot ni Zanri sa isang kumpiyansa na tono. Narinig iyon, agad na natuwa si Gerald habang naiisip niya upang isipin na sinusubukan niya pa rin akong takutin. Dahil dumating ito, huwag mo akong sisihin sa pagkuha ko ng higit sa iyong pera. Ang ilang mga tao ay kailangan lamang na maging persistently at walang awa walang pakikitungo para sa mga point na sa wakas makuha ang kanilang makapal na bungo. Anuman silang dalawa ay agad na nagsimula sa kanilang susunod na pag-ikot. Sa buong proseso ng pag-alog ng kanilang dice pinagmasdan ni Zanri si Gerald. Sa inis niya, si Gerald ay tila walang anumang trick sa kanyang manggas. Gayunpaman, simpleng nararamdaman ni Zanri na iba si Gerald kahit na hindi niya matukoy kung ano ang naging espesyal kay Gerald. Ano man ang kaso, pagkalipas ng ilang sandali, silang dalawa ay tumigil sa pag-alog ng kanilang dice ng sabay. Sa pagkakataong ito, si Gerald ay mayroong 4 na 2 at isang solong 1. Sa mga tuntunin ng laro, ang mga naturang resulta ay kilala bilang leopard dahil maraming mga dice ang nagbigay ng parehong halaga. Si Zanri naman ay mayroong 4 na 3 at isang solong 2. Sa pagtingin sa halaga ng sarili niyang dice, hindi mapigilan ni Zanri na mapangiti ng tiwala. Nang makita iyon, sinabi ni Gerald na, halika, subaybayan. Pagkatapos mong 4 na 2, idineklarang Zanri, maliwanag na sinusubukan pa ring iframe si Gerald. Sa kasamaang palad, ang tanging paraan upang magtagumpay siya sa kanyang plano ay sa pamamagitan ng pagkatalo muli ni Gerald sa pag-ikot na ito. Natural walang maloko si Gerald kaya't pasigan niya lamang ang mga punto ni Zanri, iyon ang pagiging 4 na 3. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Zanri na sumimangot ng bahagya. Paano malalaman ni Gerald ang kanyang eksaktong mga puntos? Mabilis na inalog ang pag-iisip na si Gerald ay sumigaw lamang ng ilang mga random na numero pagkatapos ay sumigaw si Zanri, 5-2. Oh, magdaragdag pa ako ng isa pagkatapos. 6 na 2s. Sigaw ni Gerald bilang ganti. Nang marinig iyon, natigilan si Zanri. To think na si Gerald ay ganito kabilis kumilos. Anuman, ngayong tumawag si Gerald para sa 6, lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Kung nagpatuloy siya sa pagsigaw, natatakot siyang buksan ni Gerald sa kalaunan ng kanyang dice. Sa pag-iisip na iyon, mapipili lamang ni Zanri na buksan muna ang dice ni Gerald. Mabuti. Pagbubukas ko sa iyo. Hindi ako naniniwala na maaari kang magkaroon ng 6 na 2s. Pagmamaktol ni Zanri nang isiwalat niya ang kanyang dice bago tumitig kay Gerald ng tiwala. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang napunta ayon sa mga plano ni Zanri. Nako, tunay na humihingi ako ng pasensya, monitor. Lumilitaw na mayroon talaga akong 6 na 2s. Ano pa, hindi lang ako may 6 sa kanila, ngunit mayroon din akong isang leopard. Idineklara ni Gerald habang smugly na nakatingin kay Zanri. Paano? Paano ito posible? Ito ay tunay na nakapagtataka kay Zanri. Sino ang hulaan na makakakuha ng leopard si Gerald? Hindi nakakagulat na sinigawan iyon ni Gerald ng may kumpiyansa. Kinalkulan niya ng husto ang lahat ng mga posibilidad. Ano man ang kaso, ang katotohanan ito ay tunay na nagpahirap kay Zanri ng isang malaking pagkawala. Mabuti. Nanalo ka, may natalo ka. Pagmamaktol ni Zanri habang kumukuha ng isa pang $75 mula sa kanyang pitaka, hindi nakapaglaro ng anumang mga trick.
Kinuha ang pera, saka iniabot ni Gerald kay Juno bago sinabi ng ngumiti, "Hold it for me, you would, Juno." Pagkatapos ng lahat, malamang na bihira na ang monitor ay mapagbigay. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Zanri. Kabanata 1750. Habang napuno siya ng sama ng loob, nanatili ang katotohanan na natalo siya kaya't hindi lamang siya magagalit. Ano pa kung lumipad siya sa galit ngayon, nag-alala si Zanri na ang iba ay magsisimulang mag-angkin na hindi siya mayaman upang maglaro, at iyon ay isang uri ng kahihiyan na hindi niya nais maranasan. Nawala lamang siya ng $225. Hindi ito magkano sa kanya kaya tiyak na maaari pa rin siyang magpatuloy. Sa paniniwalang ayaw ni Zanri na magpatuloy sa paglalaro pagkatapos ng pagdurusa ng maraming pagkatalo, tiningnan siya ni Gerald bago nagtanong, "Maglalaro ka pa ba, monitor?" Pero syempre, ipagpatuloy natin. Idineklara ni Zanri. Sa kanyang kasalukuyang estado, malinaw na si Zanri ay may ugali na tipikal ng isang sugarol. Maliban kung siya ay nanalo laban kay Gerald, hindi siya makakapagpahinga ng madali. Hindi naman sa nagrereklamo si Gerald, syempre. Gusto niyang makita kung magkano ang maaaring kunin ni Zanri. Napakahusay nun, monitor. Gayunpaman, dahil iminungkahi mo ang nakaraang laro, sa palagay ko mataas na ang oras na iminungkahi ko ang sarili ko. Ano ang sasabihin mo na pinalitan natin ito ng kaunti? Tanong ni Gerald. Nang marinig iyon si Zanri, na sigurado na magagawa niyang talunin si Gerald kahit na anong laro ang gusto niyang gampanan, pagkatapos ay sinabi, "Tanggap ko." Ibahagi ang mga detalye ng laro. Medyo simple lang talaga. Pareho kaming magkakaroon ng 5 dice bawat isa, at hulaan namin ang mga puntos ng dice ng aming kalaban. Halimbawa, kung hulaan mo malapit sa bilang ng mga puntos na mayroon ako, mananalo ka. Sa aking pagkawala, babayaran ko sa iyo ang pagkakaiba ng mga puntos sa pagitan ng mga aktwal na puntos at ang halagang nahulaan mo, sa bawat punto na sumasimbolo ng $15. Ano sa tingin mo? Paliwanag ni Gerald. Nang makita ang nakakaintriga na laro ni Gerald, mabilis na sumagot si Zanri, sumang-ayon. Samahan natin ito kung gayon. Para sa isang tao na nasiyahan sa pagsusugal, tiyak na mapupunta sila sa pagkalulong ng napakabilis sa mga larong mataas ang peligro na may panganib na mataas. Kung hindi pa ito halata na sapat, si Zanri ay isang tao, at siya ay talagang sawi na si Gerald ang kalaban niya. Anuman, pareho silang mabilis na kinuha ang kanilang dice at nagsimulang umiling. Kuminto sila sa segundo, kumarap si Gerald kay Zanri bago sabihin, "Pagkatapos mo." Narinig iyon, agad na nagpunta si Zanri ng isang mataas na halaga na nagsasaad ng 25 puntos. Si Gerald mismo ang sumagot, isang mataas na hula. Sa gayon, hulaan ko na mayroon kang 19 na taon. Bagaman alam ni Gerald ang eksaktong mga puntos na kasalukuyang mayroon si Zanri, hindi lamang niya maaaring ibunyag ang numerong iyon. Habang dapat laging siguraduhin ni Gerald na siya ay ilang mga puntos sa itaas o mas mababa sa marka ni Zanri, natitiyak niya na makakaya pa rin niyang ibagsak si Zanri. Ano man ang kaso, ngayon na ang mga halaga ay napasigaw, kapwa ay pinakita ang kanilang dice para makita ng bawat isa, na inilalantad ang 20 puntos sa panig ni Gerald at 16 sa panig ni Zanri. Nangangahulugan ito na nanalo si Gerald sa pag-ikot na ito dahil ang hula ni Gerald ay 3 puntos lamang ang maikli kaysa sa pinagsama ni Zanri, habang si Zanri ay 5 puntos na maikli. Nakangiting tiningnan ni Gerald si Zanri bago sinabi, "Sa totoo lang, nanalo ako. Oras upang magbayad, subaybayan." Ngayon ay mas madilim kaysa sa dati, na pagtanto ni Zanri na dapat maranasan si Gerald sa laro. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit pinili ni Gerald ang tukoy na larong ito upang makipaglaro sa kanya. Gayunpaman, ngayong nasa kalagitnaan na sila ng laro, walang paraan na bigla niyang hihilingin na tumigil na ito. Ang paggawa nito ay magwawakas lamang sa kanya, at para kay Zanri, ang kanyang karangalan at pagmamataas ay higit sa lahat. Sa pag-iisip na iyon, inabot niya ang isa pang $75 kay Gerald. Habang totoo na mayaman siya, masakit pa rin ang puso niya na ibigay kay Gerald ang perang iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pera na nawala sa kanya ay walang partikular na kapansin-pansin sa kanya, nanatili ang katotohanan na hindi siya nanalo ng 1 sentimo mula kay Gerald. Si Zanri ay simpleng nawawala ng pera sa buong oras na ito. Si Gerald mismo hindi talaga masisisi. Pagkatapos ng lahat, si Zanri ang nagnanais na ipagpatuloy ang paglalaro sa buong oras na ito. Pasimpleng aani si Zanri kung ano ang naihasik niya para sa patuloy na pagsubok na mapahamak si Gerald. Anuman, ngayong natapos na ang pag-ikot na ito, tiningnan ni Gerald si Zanri bago tanungin, "So, one more round, monitor." Matapos maghirap ng maraming pagkalugi, tiyak na ayaw na ni Zanri na dumaikit pa. Sa puntong ito, alam niya na si Gerald ay may nakatagong kakayahan na pinapayagan siyang manalo ng maraming beses sa isang hilera. Nalaman din ni Zanri na simpleng nagpapanggap na mahina si Gerald sa buong panahong ito.
Sa pag-iisip na iyon, may katuturan na ang patuloy na pagtingin niya kay Gerald ay haantong sa ganoong kalalabasan. Kabanata 1751. Chuckling bilang sagot pagkatapos ay ngumiti si Zanri bago sinabi, bago iyon, nais kong magtungo muna sa banyo. Sigurado. Sagot ni Gerald sabay tango. Habang alam niyang sinusubukan ni Zanri na makatakas, hindi naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na ilantad siya. Ano man ang kaso, bumangon si Zanri at mabilis na umalis papunta sa banyo. Ngayon na sa wakas ay nagawa niyang makatakas mula sa masamang pag-unawa ni Gerald, walang paraan sa impyerno na maglalakas loob na siyang masaktan si Gerald. Hindi nagtagal, ang partido ng kaklase ay natapos ng maayos at nag-drive pa uwi si Gerald kasama si Juno. Ang pangalawang pag-akyat nila sa kanyang bahay, ngumiti agad si Juno nang lumingon siya kay Gerald bago sabihin, inaasar mo si Zanri ngayon, Gerald. Tumatawang tainga bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Gerald, siya ang may kasalanan sa pagkakasala sa akin sa una pa. Tiyak na hindi ko lang siya mapakawalan pagkatapos niyang gawin iyon, hindi ba? Tsaka masaya ka na inaasar ko din siya, di ba? Nang marinig iyon, tumango si Juno bago masayang sinabi, syempre masaya ako. Ang taong iyon ay pinapahamak ako mula pa noong mga araw ng unibersidad, alam mo. Sa huli, may humiya sa kanya. Dahil pinahiya siya ng sobra ni Gerald, sigurado siyang hindi na siya gagalitan ni Zanri. Iyon ay isang mahirap na tao na nagawa sa sandaling iyon, isang maliit na sapa ang naririnig, pagbukas upang harapin ang nakabukas na pinto, pinanood ng duo ang dahan-daang paglabas ni Ray, nang makita sila, mabilis siyang nag-jogging papunta sa kanila habang sinasabing, Mr. Crawford. Miss Zorn, bumalik ka na, kami ay ngunit bakit ka pa rin nakataas, Ray? Tanong ni Juno. Ako, naghihintay ako sa iyong pagbabalik. May pinadalhan sa iyo si Old Flint. Paliwanag ni Ray. Ano? Ginawa niya. Ano ang ipinadala niya? Takang tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, muling pumasok sa kanyang silid si Ray bago bumalik na may dalang isang kahon at iniabot kay Gerald. Ito ang hindi nabuksan na kahon na may nakalakip na titik dito. Hulaan ko na si Old Flint ang sumulat ng liham. Paliwanag ni Ray. Narinig iyon, kinuha ni Gerald ang kahon at mabilis na binuksan ito upang ipakita lamang ang isang bag ng pabango sa loob na patuloy na naglalabas ng isang mahina, kaaya-ayang amoy. Tuldok-tuldok. Napakahusay ng amoy nito. Nagtataka ako kung bakit pinadalhan ka ng Old Flint ng isang perfume bag ng lahat ng mga bagay, ungol ni Ray. Habang ang regalo ay isang kaaya-aya ang sorpresa kina Ray at Juno, mabilis nilang napagtanto na si Gerald ay sa halip, nakasimangot. Ang simbolo ng pabango ay sumasagisag sa isang bagay. Hindi man nagabala na tumugon sa pahayag ni Ray, mabilis na sinimulang basahin ni Gerald ang sulat ni Old Flint at sa oras na siya ay tapos na, ang kanyang noo ay mas malalim kaysa sa dati. Pagkakita kung paano kumunot ngayon ang mga mata ni Gerald, si Ray, na hindi pa nakikita ang pagpapakita ni Gerald ng ganyang ekspresyon dati, ay hindi mapigil ang magtanong sa isang nag-aalalang tono, ano ang mali, G. Crawford? Anong nangyari? Mukha na hindi ka nais-nais ang iyong ekspresyon. Sa katunayan, ano ang sinabi ni Old Flint, Gerald? Tanong ni Juno. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Una sa lahat, ang bag na ito ng pabango. Tinatawag itong pabangong multo, at tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ginagamit ito upang akitin ang mga aswang. Ang pagpunta sa sulat, ang Old Flint ay tila nais na magtungo sa isang lugar na tinatawag na Grimhelm upang siyasatin ang ilang mga lihim tungkol sa mga vampira. Kahit na tinatanong niya ako kung handa akong sumama sa kanya dahil pinadalhan niya ako ng perfume bag na ito, sigurado akong nangangahulugang negosyo siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi ko sa kanya na ipadala lamang ang partikular na uri ng pabango bag kung may mga pangunahing issue. Richman. Kabanata 1752. Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald, pareho silang sa wakas nakuha ang buong kwento. Bilang ito ay naka-out, ang perfume bag ay talagang sinasagisag ng isang bagay. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Pa rin hindi kaya ang pangunahing issue ay maging isang magandang kapakanan? Tanong ni Ray. Umiling, sinabi ni Gerald na, sa kasamaang palad, narinig ko rin ang mga kwento tungkol kay Grimhelm dati. Ito ay isang napakasamang lugar kaya't ang katunayan na siya ay napunta doon ay nangangahulugan na siya ay nabunggo sa ilang mga problema. Alam din ni Gerald na ang matandang Flint ay sapat na pantas upang hindi magpadala ng tulad ng isang bag ng pabango sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ipapaskil lang niya ito kapag siya ay nangangailangan ng tulong. Tuldok-tuldok. Nakita ko. Pagkatapos kailan tayo aalis? Umalis kami ng alas 9 bukas ng umaga. Idineklara ni Gerald, alam kung gaano kadalian ang sitwasyon. Kasunod nito, humarap siya kina Ray at Juno bago nagturo, Ray, Juno, go gising Nori up and detail her on all days. Kapag tapos na iyon, simyo lang mag-impake. Kakailanganin ko kayong tatlo na sumunod sa akin doon.
Sa kung gaano kaseryoso ang bagay na ito, kailangan ni Gerald ang lahat ng tulong na makukuha niya. Pagkatapos ng lahat, sa bawat karagdagang tao na mayroon sila, mas maraming kapangyarihan ang magtataglay ng kanilang partido. Narinig yun pagkatapos ay sumagot si Juno, nakuha mo. Wala ring pagtutol si Ray kaya't mabilis na naghiwalay ang duo kay Gerald. Pagkatapos nito, lahat silang apat ay mabilis na nagsimulang mag-impake at ihanda ang kanilang sarili para sa biyahe bukas ng umaga. Tuldok-tuldok. Habang si Gerald ay natapos na mag-impake ng maaga, natural na hindi siya mapakali sa gabi. Pagsapit ng madaling araw, lahat na silang apat ay gising na at pagkatapos linisin ang kanilang sarili at mag-agahan, ang pagdiriwang ng apat pagkatapos ay umalis. Sa pagmamaneho ni Ray, ang partido pagkatapos ay nagmaneho hanggang sa pasukan sa highway na tumagal ng halos kalahating oras malapit sa dagat. Ayon sa oras ng pagpupulong sa sulat, ang Old Flint ay dapat na naghihintay para sa kanila doon. Tama talaga, pagdating sa pasukan ng highway, lahat silang apat ay nakakita ng isang matandang taong nakasuot ng isang itim na windbreaker, pati na rin isang itim na sombrero, na nakaupo sa tabi ng daan, isang setro ng sandalwood na nasa kamay. Hindi mahirap makilala na iyon ay walang iba kundi ang Old Flint. Kasabay nito, sinabi ni Gerald kay Ray na ihinto ang katabing sasakyan. Ang pangalawang huminto ng kotse, lumabas si Gerald bago magalang na binati, Old Flint. Nodang ng bahagya sa isang ungol, ang matanda pagkatapos ay nakuha sa shotgun seat sa tulong ni Gerald. Sa tapos na, sinabi ni Gerald kay Ray na susunod na siya sa pagmamaneho. Hindi tulad ng si Ray ay may masamang kasanayan sa pagmamaneho o ano paman, ngunit ang katotohanan ay nanatili na sina Gerald at Old Flint lang ang nakakaalam kung saan ang kanilang patutunguhan. Sa pag-iisip na iyan, mas makakabuti na si Gerald ang magmaneho sa halip na ituro ang mga direksyon sa Ray sa buong paglalakbay. Bago umalis, tinitiyak ni Gerald na tanungin, mayroon bang iba na sumasali sa amin, Old Flint? Umiling-iling ng konti ang kanyang ulo pagkatapos ay sumandal si Old Flint sa kanyang upuan, hindi umimik kahit isang salita. Dahil mayroon siyang isang pares ng salaming pang-araw, walang tunay na nakakaalam kung ang kanyang mga mata ay bukas o sarado. Anuman, nakikita na hindi siya makakakuha ng isang tugon pagkatapos ay tinapakan ni Gerald ang accelerator, diretso sa pagmamaneho. Mga 10 oras na bago kami makarating sa aming patutunguhan. Tayong tatlo ay maaaring makapagpahinga kung nais mo. Kung sa bagay, maaga kaming nagising. Mungkahi ni Gerald. Narinig iyon, tumango silang lahat. Pagkatapos ng lahat, wala nang ibang magagawa sa highway maliban kung may makita silang mga lugar na pahinga. Sa pamamagitan nito, hindi nagtagal bago tuluyang lumubog ang tatlo sa mga kasama ni Gerald. Nang nangyari iyon, nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa sasakyan. Kung sa bagay, nagmamaneho si Gerald ng mabuti habang ang Old Flint ay nanatiling tahimik tulad ng dati. Bagaman ang ganoong sitwasyon ay tiyak na nakakapagod para sa mga regular na tao, dahil ang isang 10 oras na pagmamaneho ay mas mahaba, ito ay isang mas madaling pakikitungo para kay Gerald. Hindi siya nagsawa kahit papaano. Richman. Kabanata 1753. Bandang alas 11 ng gabing iyon nang dumating si Gerald at ang iba pa sa Emerald Realm. Ang teritoryo ng mga vampira ay isang matandang kagubatan na matatagpuan sa isang sinaunang bundok doon, at mula pa noong sinaunang panahon, kakaunti ang lumakas sa kagubatan upang makilala sila. Tuldok-tuldok. Sa kabutihang palad para sa pagdiriwang, mayroon pa ring mga operating hotel at ina malapit sa lugar. Sa pag-iisip na iyon, ang pangkat ng 5 ay sa wakas ay makakakaayos at makapagpahinga ng maayos. Matapos mag-book ng ilang mga silid, pinayagan niya ang lahat na magtungo sa kani-kanilang silid upang makatulog ng nararapat. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang ganap na magpahinga bago opisyal na pumasok sa teritoryo ng vampira maaga kinaumagahan. Pagsapit ng madaling araw, lahat sila ay nag-check out ng maaga at agad na nagsimulang magmaneho patungo sa matandang kagubatan sa mga bundok. Matapos ang halos 40 minuto ng pagmamaneho, ang kotse ay tuluyang napahinto sa paanan ng bundok. Dahil ang kotse ay hindi maaaring hinimok ng mas malayo, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy na maglakad. Kapag nakuha na nila ang kanilang bagahe, sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay sa bundok. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Ray na ideklara, "Hindi ako sigurado tungkol sa iba pa sa iyo, ngunit ang hangin dito ay kamanghamanghang sariwa. Masarap sa pakiramdam na malayo ako mula sa pagmamadali ng lungsod." Alam ng iba kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ng lahat, ang kapaligiran dito ay tiyak na mas sariwa kumpara sa lungsod. Bukod sa malulutong na hangin, napapaligiran din sila ng nakakapanibago na aura ng mga halaman sa kanilang paligid. Anuman, pagkatapos ng paglalakad ng halos kalahating oras, silang 5 ay kalaunan nakarating sa isang nayon. Ang nayon mismo ay itinayo ng mga lokal na vampira, at dahil tumira sila sa gayong pagkakahiwalay, natural na magkakaiba ang kanilang kaugalian.
Sa pag-iisip na iyon, ang pangalawa sa nakapalibot na mga vampira ay napansin ang presensya ni Gerald at ng kanyang partido, agad nilang pinahinto ang anumang ginagawa nila. Habang ang lahat ng mga vampira ay tumayo at nakatingin ng maingat sa grupo, isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang lumapit kay Gerald, nakatingin sa kabataan habang tinanong niya, "Sino kayong mga tao?" Likas na huminto sa kanilang mga track, pagkatapos ay ngumiti si Gerald ng banayad habang siya ay sumagot, "Greetings. Mangangalakal kami." "Ha? Isang mangangalakal, sasabihin mo. Tingnan, nakakita ako ng tontoneladang tao na tulad mo kaya't gupitan mo na ang kilos. Sabihin mo sa akin, narito ka ba para sa kayamanan sa kagubatan?" Pang-iinis ng lalaki. Napakunot ang noo nang marinig iyon, hindi maiwasang isipin ni Gerald na ang mga vampira ay medyo mahirap pakitunguhan kaysa sa una niyang inaasahan. Pagkatapos ng kaunting pagpos, nag-order siya, "Ray, ilabas mo ang pagkain." Nang marinig iyon, agad na kinuha ni Ray ang lahat ng pagkain sa kanyang backpack bago ibigay ang ilan kay Gerald. Pagkuha ng pagkain, inabot ni Gerald ang mga ito sa lalaking may balootan ng katad bago sinabi, "Talagang mangangalakal kami. Narito kami bilang kapalit ng ilang mga kalakal at lokal na specialty. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa amin, halika suriin ang aming mga kalakal." Siyempre, sinasabi ito ni Gerald upang maiwasan ang lalaki na lalong maghinala sa kanila. Matapos marinig ang sinabi ni Gerald at makita ang pagkain, binaba ng kaunti ng bantay ang lalaki bago kinuha ang pagkain na inabot sa kanya ni Gerald. Kahit na ang tao na may balat na tao ay nag-i-inspeksyon pa rin ng pagkain, ang iba pang mga vampira ay nagmamadali na patungo kay Gerald at sa kanyang pangkat. Habang si Gerald at ang iba pa ay mabilis na naging pinakamaligayang pagdating ng mga tao sa nayon, naging sanhi din ito upang mabilis na mabawasan ang kanilang supply ng pagkain habang ang mga taga-baryo ay madaling makipagpalitan ng ginto para sa mga paninda. Naturally, ito ay bahagyang nag-alala sina Ray, Nori, at Juno. Kung tutuusin, kung wala silang natitirang pagkain, ano ang kakainin nila nang makipagsapalaran sila ng mas malalim sa matandang kagubatan? Sa sandaling iyon, isang maririnig na tinig ang maririnig na sumisigaw, "Tumabi ka." Kasunod nito, nanood ang lahat bilang isang taong mataba na kumakabog kasama ang ilang mga nakasuot na nakasuot ng damit na sumusunod sa likuran niya. "Oh ho, mga tagalabas, ham, ano ang magagandang bagay na iyong nadala?" Panipi. Kabanata 1754. Sa pagtingin sa lalaking malaki ang tiyan na nakatingin kay Gerald at sa kanyang pangkat, alam na ni Gerald na siya ay nagkagulo. Mas tumpak, naramdaman niya na ang taong mataba ay isang tulisan at isang payak na manakot sa nayon. Habang hindi gaanong masigasig si Gerald na makipag-ugnay sa kanya o sa kanyang mga nasasakupan, nakangiti pa rin siya habang sumasagot, "Ito ay kaunting pagkain, ngunit lahat ng ito ay napalitan na at kinuha ng mga taga-baryo." Narinig iyon, tinaas ng ulo ang malaking lalaki bago idineklara, "Makinig ka rito. Tinawag akong Fane at ako ang boss ng baryong ito. Dahil dumating ka sa aking nayon, dapat mong bigyan kami ng isang bagay bilang isang maligayang regalo. Kung hindi man, mahihirapan ako na payagan kang manatili dito." Nang marinig iyon, agad na nalaman ni Gerald na si Fane ay isang gangster lamang na nagsisikap na blackmail sila para sa pera. Habang ang mga banta ay tiyak na lokohin ang mas madaling maisip na mga tao, nakaranas si Gerald ng mga taong tulad ng Fane. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya papayagan si Fane na samantalahin sila. Anuman, bago pa man makasagot si Gerald, si Fane, na nakatingin muna sandali kina Juno at Nori, ay nagsiwalat ng malaswang ngiti bago sabihin, "Oho, ang dalawang kagandahang iyon sa likuran ay mukhang maganda." Narinig iyon, agad na humakbang si Gerald sa pagitan niya at ng dalawang batang babae bago dumiretso ang mata kay Fane habang sinasabing, "Sir, kami ang mga mangangalakal na narito upang magnegosyo. Ngayong nabili na natin ang lahat ng ating kalakal, dapat na kaming umalis." Kagaya ng pagsenyas niya para kina Juno at Nori na magsimulang umalis, narinig ni Gerald habang galit na sigaw ni Fane, "Tumigil ka nga dyan. Sinabi ko bang maaari kang umalis? Sinabi ko sa iyo, kung nais mong umalis, kailangan mong iwanan ang isang bagay. Kung hindi man, huwag mo ring pangaripang makalabas ng nayon." Nang marinig niya iyon, agad na sumimang ang ekspresyon ni Gerald. Nakatingin kay Fane na nakasisilaw ng mataas at marubdob sa kanya, siguradong natitiyak ni Gerald na ang taong taba ay hindi siya seryosohin anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, naiisip lamang ni Gerald na kung gaano ganap na walang kahihiyan. Upang isipin na labis na nais niyang tumayo laban sa akin. Kaya, mahusay lang yan. Hindi ako magdadalawang isip na makitungo din sa iyo kung gayon. Nangangahas na magkaroon ng hindi magagandang motibo laban sa akin. Totoong nililigawan mo ang kamatayan. Kung gayon, ano nga ba ang nais mong iwan ko? Tanong ni Gerald sa casual na tono. Tumawa ng malakas, sinabi ni Fane na maaari mong ibigay ang lahat ng iyong pera o iwan ang dalawang babaeng iyon.
Pangungot siya ni Fane habang ngumuso habang nakatingin ng masidhing kina Juno at Nori. At kung hindi ako nag-aatubili na gawin din. Sagot ni Gerald. Ikaw motherfucker. Naglalaro ka ba ngayon ng pipi? Kung nais mong maging masungit na ito, orderan ko lang ang aking mga tauhan na sirain ka. Ungol ni Fane. Bago pa masabi ni Fane ang iba pa, subalit, mabilis niyang natagpuan ang kanyang sarili na lumilipad pa atros. Naturally, ito ay dahil sa lumipat si Gerald. Hindi lamang naging malazwa si Fane sa kanya, ngunit nagkaroon din siya ng ganoong magagandang motibo kina Juno at Nori. Ang kombinasyon ng dalawa ay tiyak na sapat upang matiyak na tinuruan ang aral ni Gerald. Anuman matapos makita ang kanilang boss na nabugbog, agad na sumugod ang mga tauhan ni Fane patungo kay Gerald upang ipaghiganti siya. Siyempre, sinalihan lamang ni Gerald ang kanilang mga pag-atake sa mabilis na pagsipa ng walang kahit kaunting pag-aatubili. Tulad ng lahat ng mga ito kaagad na inilabas sa isang solong hit, hindi mapigilan ni Gerald na pakiramdam na lahat sila ay mga tanga para kahit na manggahas na maghanap ng problema sa kanya kapag sila ay mahina. Si Ray at ang iba pa simpleng pinapanood ang eksenang naglalaro ng tahimik. Kung sa bagay, alam nila na walang masamang mangyayari sa kanila ni Gerald doon. Kabanata 1755. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi at ang buong lugar ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa sobrang tahimik nito, ang kaluskos ng bonfire na si Gerald at ang kanyang partido ay nagsimula sa bakuran at kasalukuyang nakaupo ay malutong ng araw, sa pagkakaroon ng isang napakalaking piraso ng karne para sa hapunan, na kasalukuyang nagluluto sa bonfire, maliwanag na nag-save si Gerald ng ilang pagkain para sa isang maulan na araw. Tiniyak ni Gerald na itago ang ilang mga rasyon sa kanyang sariling bag, inaasahan ang posibilidad na ipagpalit ng mga taga-baryo ang lahat ng pagkain sa backpack ni Ray. Dahil sa kung gaano kalaki ang karne, lahat silang 5 ay sapat na puno sa oras na natapos ang hapunan. Sa kanilang mga tiyan na napuno na ngayon, hindi mapigilan ni Ray na magtanong sa isang bahagyang nag-aalala na tono. Sa palagay mo ay pupunta si Fane at ang kanyang gang na naghahanap ng problema sa amin ngayong gabi, G. Crawford. Huwag kang mag-alala, magpapalitan lang tayo sa pagbabantay ngayong gabi. Matutulog ka muna, at makalipas ang 2 oras, lilipat kami ng mga lugar. Sa ganoong paraan, walang sino mang makakasnik sa amin. Sabi ni Gerald. Kahit nawala si Fane, iminungkahi pa rin ni Gerald para sa parehong bagay na dapat gawin. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyan silang nasa pamilyar na teritoryo. Sa pag-iisip na iyon, kailangan nilang magbantay sa lahat ng oras upang maiwasan ang pag-atake ng sneak. Kasama ng Old Flint, mas nag-alala si Gerald tungkol sa kaligtasan ni Juno at Nori. Sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi niya papayagan ang alinman sa kanila na magdusa mula sa anumang pinsala o masaktan sa paglalakbay na ito. Tuldok-tuldok. Anuman natural na hindi tutol si Ray sa mungkahi ni Gerald at tumango siya bilang pagsang-ayon. Gabi na nang tuluyang nakatulog sina Juno at Nori, nakasandal ang balikat sa isa't isa. Mismong si Old Flint ay makikita na nagmumuni-muni sa tagiliran habang tuluyan nang napadpad si Ray habang nakasandal siya sa isang haligi. Tungkol kay Gerald, umupo siya bago ang bonfire na nagbabantay para sa panganib habang paminsan-minsang tumitingin sa langit. Mula sa kinauupuan niya, ang langit sa gabi ay mukhang kaakit-akit. Sa madaling panahon, isang maliwanag na buwan ng gasoklay na nablock ng ulap noon ay nagsiwalat kasama ng hindi mabilang na nakasisilaw na mga bituin. Tuldok-tuldok. Dahil sa lahat ng mga ilaw na niyan at mga lampara sa kalye sa mga lungsod, ang gayong magagandang tanawin ay imposibleng matamasa sa mga lungsod na lugar. Sa pag-iisip na iyon, ang natural na kagandahan na masasaksihan lamang dito sa ilang ay tiyak na makakapag-refresh ng isipan ng sinuman. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, ang gabi ay hindi magulo at natapos ng payapa. Tumitaw na sa kabila ng kabastusan ni Fane at ng kanyang gang, alam nila ng mabuti ang kanilang mga limitasyon. Kung sa bagay, ang pangkat ng mga mapang-api ay hindi nagdulot ng gulo kay Gerald at sa kanyang partido sa gabing iyon. Kahit na ganoon, biglang nagising si Gerald kaninang umaga nang marinig niya ang isang raketa sa malapit. Sa pamamagitan nito, ang nagising na si Gerald na nakatulog ng madaling araw mula nang maisip niya na walang taong magiging pipi para atakehin sila sa madaling araw, agad na tumakbo upang tumingin. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan niya ang isang pangkat ng mga taga-baryo na nagtatalakay ng isang bagay habang nakatayo sa paligid ng isang balon. Sa pagiging hindi kanais-nais ng kanilang mga ekspresyon, maaari lamang ipalagay ni Gerald na may hindi magandang nangyari. Nang mapansin ng mga taga-baryo na nagtataka si Gerald na lumakad papalapit sa kanila, mabilis nila silang pinalibutan. Bago pa magtanong si Gerald kung ano ang ginagawa nila, tinuro siya ng isa sa mga taga-baryo bago magtanong, ikaw ba iyon? Nakataas ang isang bahagyang kilay sa kanyang pagkalito, pagkatapos ay sumagot si Gerald, ako ba, ano?
Anong nangyari? Nang marinig iyon, nagkagulo ang Nayon bago galit na nagsalita, ikaw ba ang pumatay kay Fane? Kung sa bagay, nasaktan ka niya kahapon. Matapos sabihin iyon ng galit na taga-baryo, mabilis na tinuro ng ibang mga taga-baryo ang balon na hinimok si Gerald na lumakad at tumingin sa ibaba. Ang pangalawang ginawa niya, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang isang napakalaking lumulutang na bangkay. Tuldok-tuldok. Kung gaano ito kataba, wala siyang duda na ang katawan ay kabilang sa Fane. Natigilan na si Fane ay mamamatay ng bigla at masumpungang patay sa balon ng lahat ng mga lugar, humarap si Gerald sa mga taga-baryo bago magtanong paano namatay siya. Ano ang ibig mong sabihin paano siya namatay? Seryoso ba kayong nagpapanggap na nagulat na nandito ang kanyang katawan? Ikaw lang ang nandito na may sama ng loob sa kanya, you know. Sino pa ang maaaring pumatay sa kanya? Sinisi ang isa pang taga-baryo. Kabanata 1756. Tingnan mo, hindi nga ako umalis sa bahay. Paano ko siya pinatay? Paliwanag ni Gerald. Habang iyon ang katotohanan, alam niya na hindi ito bibilhin ng ganoong kadali. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na paraan upang malinis ang mga bagay ay sa pamamagitan ng pagsisiyasat kung paano tunay na namatay si Fane. Gayunpaman, tiyak na ipinaliwanag ng pagkamatay ni Fane kung bakit siya at ang kanyang gang ay hindi nagdulot ng gulo kay Gerald at sa kanyang partido noong nakaraang gabi. Kahit na si Fane ay tiyak na isang kontrabida na karakter na nararapat na magantihan maaga o huli, kailangang aminin ni Gerald na ang kanyang pagkamatay ay medyo masyadong hindi pa oras. Ano man ang kaso, idinagdag ni Gerald, tingnan, bago simulan ang pagturo ng mga daliri, itaas lang muna natin ang bangkay upang makita kung paano talaga siya namatay. Narinig iyon, hindi nakipagtalo ang mga taga-baryo sa loika ni Gerald, kaya't sinimulan nilang akayin ang kanyang bangkay. Ang pangalawa ng matabang bangkay ay wala sa bukas, nakita ng lahat na ang kanyang mukha ay wasak na nasira. Sa sobrang sama ng mukha ng kanyang mukha, si Fane ay halos walang natitirang mga tampok sa mukha. Nag-squat down upang masilip ang tingin sa bangkay ni Fane, kalaunan natagpuan ni Gerald ang isang malalim na gash sa leeg ni Fane. Sa pag-iisip na iyon, nahinuha ni Gerald na namatay siya mula sa pagkawala ng dugo. Sa sandaling siya ay bumalik sa kanyang mga paa, Gerald pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa mga nayon bago ipinakita ang kanyang mga kamay habang sinasabi, sa nakikita ko, anuman ang pumatay kay Fane ay may matalim na mga kuko. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang mukha niyang gusot. Mayroong isang malalim na gash din sa kanyang leeg na maaaring pinahirapan lamang ng sobrang matalim na mga kuko. Sa pag-iisip na iyon, hindi ako maaaring maging mamamatay. Napagtanto na ang pahayag ni Gerald ay may katuturan, mabilis na tinanggap ng mga taga-baryo na hindi siya ang mamamatay. Gayunpaman kung iyon ang kaso, sino ang mamamatay tao? Ano ang nangyari noong nakaraang gabi? Gayon din, bakit hindi ang mga nasasakop ni Fane ay kasama niya? Ang lahat ng ito ay mga misteryo pa rin. Lahat ay biglang nakarinig ng isang batang tinig na sumisigaw, may isang kakilakilabot na nangyari. Di patay na mga katawan. Paglingon upang makita ang batang lalaki na kinakabahan na tumatakbo papunta sa kanila, nagpalitan ang mga mata ng mga nayon bago sinabi ng isa sa kanila, huminahon ka. Anong nangyari? Mga underlay ng Fane. Lahat sila ay namatay sa kanilang bahay. Bulalas ng kinikilabutan na kabataan. Nang marinig iyon, lahat ay agad na nagsimulang manginig. Walang nakakita sa darating na, anuman, si Gerald at ang mga taga-baryo ay nagmamadaling pumunta sa tinutuluyan ng mga nasasakupan ni Fane. Pagdating sa may kintab na bakuran, nakikita ng bawat isa ang kanilang mga patay na katawan na nakahiga sa buong bakuran. Sa masusing pagsisiyasat, lahat sa kanila ay namatay sa katulad na paraan ng pagkamatay ni Fane na may mga dagwang paghinga sa kanilang mga leeg. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang parehong tao ang gumawa ng gawa. Ano sa lupa ang maaaring maging sanhi ng lahat ng ito upang mangyari? Sa katunayan, maaari bang lumabas ang aswang mula sa kagubatan? Imposible iyan. Kahit na ang mga taga-baryo ay ngayon ay teorya ng kasalukuyang mga kaganapan sa kanilang sarili, hindi nagabala si Gerald tungkol sa kanila. Sa halip, mabilis siyang bumalik sa tinutuluyan nila, natagpuan lamang na nagising na sina Ray at ang iba pa. Nang makita na bumalik si Gerald, sinenyasan si Ray na tanungin, saan ka ba nagtungo ng maaga sa umaga, G. Crawford? Hindi pinansin ang tanong ni Ray, sa halip ay humarap si Gerald kay Old Flint bago sinabi, Old Flint please, sumama ka sa akin. Nang marinig iyon, mabilis na sinundan ng matandang si Gerald palabas. Nagtataka, sinundan din ni Ray ang pareho sa kanila. Habang walang ideya si Ray kung ano ang nangyayari, sa paghusga mula sa ekspresyon ni Gerald, alam niya na ito ay isang seryosong insidente. Kabanata 1757. Hindi nagtagal bago dumating ang trio sa balon. Itinuturo ang bangkay ni Fane na nakahiga na sa lupa, pagkatapos ay sinabi ni Gerald, mangyaring tingnan ang bangkay na ito, Old Flint. May umatake sa kanya kahapon bago ihulog sa balon.
Nang makita ang bangkay, ang nagulat na si Ray pagkatapos ay sumigaw ng hindi makapaniwala. Hindi ba yun Faint G. Crawford? Ngayon lang namin siya nakilala. Paano siya namatay ng bigla? Hindi man nagabala upang sagutin ang tanong ni Ray, simpleng nakatingin si Gerald kay Old Flint. Mismong si Old Flint ang simpleng nakatingin sa bangkay, malinaw na pinag-aaralan ito. Matapos ang isang maikling panahon, sinabi niya pagkatapos, ito ang gawain ng feral vampires. Mga malupit na vampira. Ulit ni Gerald, nagulat sa sagot ni Old Flint. Sa totoo lang, ang kanilang uri lamang ang mayroong ganyang matalas na kuko na madaling pumatay. Ano pa kung bibigyan mo ng mas malapit na pansin, makakakita ka ng mga marka ng kagat sa kanyang leeg. Maaari lamang itong ipahiwatig na ang kanyang dugo ay sinipsip. Paliwanag ni Old Flint. Kaya kung ano ang sinasabi mo ay may mga feral vampire sa kagubatan sa paligid natin. Bakit hindi tayo inatake kagabi? Tanong ni Gerald. Nang makita na si Gerald ay medyo nag-aalangan tungkol sa kanyang pag-angkin, sumagot ang Old Flint pagkatapos, iyon ay sapagkat ang mga mabangis ay natatakot sa sunog. Nagkaroon kami ng sunog na sunog kagabi, natatandaan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami hinabol ng mga feral na vampira. Ang hulaan ko ay ang taong Fae na ito ay dapat na lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Nang makita na hindi nila kami ma-target, dapat ay hinabol siya ng mga feral vampire. Ang pagbawas ng Old Flint ay may katuturan kay Gerald kaya binili niya ang kanyang mga salita. To think na lahat ng ito ay gawa ng feral vampires. Ano man ang kaso, idinagdag ng Old Flint, hindi na tayo dapat magtagal pa. Kailangan na tayong umalis kaagad. Pinapanood si Old Flint pagkatapos ay lumingon upang umalis, tinignan ni Gerald ang huling pangwakas na tingin sa bangkay ni Fain bago sumunod sa Old Flint kasama si Ray. Nang makauwi na sila, mabilis nilang naimpake ang kanilang mga gamit at tahimik na umalis sa baryo. Kung sa bagay, kung alam ng mga taga-baryo na aalis sila sa napakabilis na paunawa, tiyak na susubukan nilang pigilan si Gerald at ang kanyang partido. Ano man pagkatapos maglakad ng kaunti, kalaunan ay nakapasok sila sa matandang kagubatan na malalim sa bundok. Ngayon ay nasasakop ng mga puno na natiling mapagbantay ang grupo habang dahan-daang nagpatuloy. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Ray na tanungin. Ano ang hitsura ng mga malupit na vampira, G. Crawford? Narinig iyon, hindi masyadong sigurado si Gerald kung paano tumugon. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya personal na nakilala ang isang feral vampire. Sa pamamagitan nito, lumingon siya upang tingnan ang Old Flint bago sabihin hindi isang pahiwatig. Alam mo ba kung ano ang hitsura ng mga ito, Old Flint? Ang mga malupit na vampira ay may mga partikular na matalim na mga kuko na maaaring madaling punitin sa balat ng tao, hindi katulad ng kuko ng isang mandaragit na hayop. Nakasalalay din sila at nasisiyahan sa pag-inom ng dugo kaya't may masigasig silang kahulugan sa dugo. Paliwanag ni Old Flint. Ngayon na nauunawaan na nangangailangan sila ng dugo upang mabuhay, tinanong ni Ray. Tuldok-tuldok. Kung nakakatakot sila tulad ng sinabi mo, bakit hinahanap pa natin sila? Narinig iyon, hindi tumugon sina Gerald o Old Flint. Tanging si Gerald at ang matandang lalaki ang pinapayagan na malaman ang dahilan sa ngayon, at hanggang sa makarating sila sa teritoryo ng mga vampira, ang natitirang trio ay hindi makakakuha ng isang malinaw na paliwanag tungkol sa kanilang misyon mula sa alinman sa kanila. Hanggang sa panahong iyon, ang trio ay kailangang magtuon lamang sa pagtulong kina Gerald at Old Flint na manatiling mapagbantay laban sa sorpresa na pag-atake ng vampira. Hindi nagtagal, ang grupo ay nakarinig ng malakas na kaluskos mula sa loob ng mga puno. Kuminto sa kanilang mga truck, agad na pinatindi ni Gerald at ng iba pa ang kanilang pagbabantay. Makalipas ang ilang segundo, isang pangkat ng mga tao na nakadamit ng damit na pinaghalong mabuti sa kanilang paligid, ang sumugod sa mga puno bago mabilis na palibutan ang pagdiriwang ni Gerald. Kabanata 1758. Sino ang mga taong ito, G. Crawford? Pulong ni Ray habang umiling si Gerald, isang malalim ang noo nito. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung sino rin sila. Kasunod nito, isang lalaki na may hiwa ng buzz ang humakbang, tumitig kay Gerald at sa kanyang grupo bago magtanong, sino kayong mga tao? Mabait na Ginoo, kami ay mga mangangalakal lamang na naririto upang magsaya. Sagot ni Gerald. Merchant, sasabihin mo. Dito sa gitna ng wala saan. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Ganting sagot ng lalaki habang nakatingin kay Gerald. Malaya kang pumili na huwag maniwala sa amin. Ano man, ano ang ginagawa mo at ng iyong mga kalalakihan dito? Sagot ni Gerald. Narito kami upang hanapin ang teritoryo ng mga vampira. Idineklara ang lalaking may buzz cut, hindi nakakakita ng isang dahilan upang magsinungaling. Oh, narito ka upang maghanap para sa kanilang teritoryo. Nagtatakang sagot ni Gerald. Ang isiping ang mga lalaking ito ay may parehong layunin tulad ng sa kanya.
Kaya, sinasabi mo na nagbabahagi kami ng isang layunin. Sinabi ng lalaki habang sumenyas siya para sa natitirang mga tauhan niya na ibaba ang kanilang mga sandata. Kaya nga kung ganon payagan akong magpakilala. Tumaan ako kay Lech Zack at pinuno ako ng aking koponan. Sabi ni Lech habang inaabot ang kanyang kamay. Narinig iyon, bumalik si Gerald ng isang matibay na pagkakamay habang sumagot siya, Gerald Crawford. Kasunod nito, sinabi ni Lech, hindi inaasahan na mabangga ang ibang mga koponan na naghahanap din ng teritoryo ng mga vampira. Nodang bilang pagsang-ayon pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin kay Old Flint na nakatayo sa likuran niya. Nang makita na ang matanda ay hindi nagpapakita ng anumang tugon, agad na napagon si Gerald. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na ang Old Flint ay walang labis na poot kay Lech at sa kanyang mga nasasakupan. Sa pag-iisip na iyon, kumarap si Gerald kay Lech bago magtanong, alam mo ba kung saan eksaktong lugar ang teritoryo ng mga vampira? Kinukuha ang isang mapa mula sa kanyang bulsa pagkatapos ay ikinalat ito ni Lech para tumingin si Gerald. Kasalukuyan kaming narito, nakikita mo, at ang teritoryo ng mga vampira ay nasa loob ng bundok na ito. Sa pag-iisip na iyon, kakailanganin nating maghukay sa kanilang teritoryo. Paliwanag ni Lech. Narinig iyon, agad na masabi ni Gerald kung gaano kahanda si Lech at ang kanyang mga nasasakupan. Anuman dahil ang parehong partido ay naghahanap ng teritoryo ng mga vampira, naisip nila na maaari rin silang gumana bilang isang koponan. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ng isang maikling pahinga, ang dalawang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Maya-maya sa wakas ay nakarating sila sa lugar kung saan plano nilang magsimulang maghukay. Ito na, Gerald. Bulalas ni Lech habang winigiway ang kanyang kamay sa mga miyembro ng kanyang koponan na sumusunod sa likuran na nagpapahiwatig na dumating na sila. Kabanata 1759. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Lech at ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanilang mga pala kasama ang anumang nauugnay na kagamitan bago simulan ang paghukay sa lupa sa ilalim nila. Bantayan mo ang mga bagay habang naghuhukay tayo. Makuha natin ang ating nararapat na pahinga sa sandaling makarating tayo sa kabilang panig. Sabi ni Lech. Alam na hindi madaling maghukay ng daanan at ilang oras bago matapos si Lech at ang kanyang mga tauhan, natural na walang pagtutol si Gerald. Matapos tumanggo bilang pagsang-ayon, bumalik siya sa kanyang sariling pagdiriwang upang simulan ang pagbabantay. Nang makita na bumalik si Gerald, tinanong ni Ray sa isang medyo nag-aalala na tono. Tuldok, nagtitiwala ka ba sa mga taong ito, G. Crawford? Naiintindihan kung saan ang gagaling si Ray pagkatapos ay sumagot si Gerald, huwag kang mag-alala, nadarama ko na siya ay isang matuwid na tao. Nang marinig iyon, mabilis na hango pa ang alala ni Ray. Kung sa bagay, nagtiwala siya sa hatol ni Gerald. Kumusta naman sa iyo, Old Flint? Ano ang palagay mo tungkol kay Lech at sa kanyang mga tauhan? Tanong ni Gerald sabay lingon nito sa matandang nakaupo malapit sa kanila. Sa buong kanilang paglalakbay, ang Old Flint ay nanatiling kakaibang tahimik. Anuman simpleng sagot ng matanda, mas maraming tulong kami sa isang karagdagang koponan. Mayroong kaligtasan sa mga numero. Narinig iyon pagkatapos ay tumanggo si Gerald bilang pagsang-ayon. Matapos ang 2 oras, isang malakas na tunog ang maririnig mula sa kung saan naghuhukay si Lech at ang iba pa. Hulaan na nagawa ni Lech at ng kanyang mga kalalakihan na kumuha ng daanan, mabilis na tumakbo patungo sa tunog si Gerald at ang kanyang partido. Tulad ng nahulaan nila, isang higanteng daanan ang daanan ngayon ay nakikita ng lahat upang makita, sa kung gaano kadilim ang loob nito, imposibleng sabihin kung ano ang nandoon sa ibaba. Anuman nasa tamang oras si Gerald at ang kanyang partido upang makita si Lech na nag-uutos sa kanyang mga tauhan, kayong dalawa. Pumunta doon at mag-scout ng maaga. Kung nakita mong may mali iyon, lumabas ka kaagad. Kopyahin iyan. Sumagot ang 2 lalaki habang binuksan nila ang kanilang mga flashlight at nagsimulang maglakad papunta sa bagong nabuo na daanan. Tuldok-tuldok. Lumitaw ang ilang minuto, nagulat ang 2 lalaki, normal ang lahat sa loob. Maaari tayong dumaan. Napakahusay. Pa rin, mangyaring mag-ingat lahat. Huwag magpalipat-lipat at palaging magbantay para sa mga miyembro ng iyong koponan. Idineklara ni Lech. Malakas at malinaw. Sigaw ng lahat bilang tugon. Halika, Gerald. Sabay tayong pumasok. Sabi ni Lech habang nakatingin kay Gerald. Narinig iyon, tumanggo si Gerald ng bahagya bago pumasok sa daanan sa tabi ni Lech, ang natitirang partido ni Gerald na sumusunod sa likuran nila. Pagdating sa loob, nakita nila sa madaling panahon ang lahat ng mga iba't ibang mga makukulay na kwadro na gawa sa magkabilang panig ng mga pader na bato. Mula sa kung gaano sila kaakit-akit na pagtingin, madaling mahulaan ng isa na ang mga kwadro na ito ay narito na sa mga edad. Maaari mo bang makilala ang anuman mula sa mga kwadro na ito, Old Flint? Tanong ni Gerald habang nagtataka siyang lumingon sa matandang lalaki.
Matapos maghanap ng ilang sandali, sumagot ang Old Flint, inilalarawan ng mga larawan ang kasaysayan ng pag-unlad ng mga vampira noong sinaunang panahon. Malinaw na inilalarawan nito ang pagsisimula ng kanilang species hanggang sa kanilang wakas na pagtanggi. Sa pag-iisip na iyon, masasabi kong ligtas na napunta kami sa teritoryo ng mga vampira. Panipi, Kabanata 1760. Nang marinig iyon, nagulat si Gerald at ang iba pa. Matapos ang labis na pagsisikap, sa wakas ay nagawa nilang makapasok sa teritoryo ng mga vampira. Panipi, tuldok. Gayunpaman, ang katotohanan ang mga bangkay na iyon ay natagpo ang patay na ganoon. Tuldok. Maaari lamang itong sabihin na ang ilang mga vampira ay nabubuhay pa rin. Ang mga ito ay hindi kapanipaniwala mapanganib na kalaban kaya't mag-ingat lahat. Dagdag ni Old Flint. Ang mga vampira sa pangkalahatan ay isang malayang lahi na halos hindi pa nakikipag-ugnay sa mga tao mula sa labas ng mundo. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit galit sila sa mga mula sa labas ng mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit karaniwang inaatake nila ang anumang mga hindi vampira na nakikita. Tiyak na hindi ito nakatulong na ang mga vampira ay natural na mabilis at madaling mapatay ang anumang bilang ng mga tao na gusto nila. Hindi mag-alala, Ginoo. Lahat tayo ay dalubhasa sa pakikipag-away kaya't hindi rin tayo mababastusan. Sa pag-iisip na iyon, naniniwala akong hindi maglalakas loob ang mga vampira na kumilos sa amin ng lahat ng hindi pinipigilan. Sagot ni Lech sa isang tiwala na tono. Nang marinig iyon, hindi nagbigay ng tugon ang Old Flint. Anuman pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, ang lahat sa wakas ay nakalabas na sa daanan na umabot ng kahit ilang daang paa. Kahit na napabilis nila ito sa kabila ng nais nila, inabot nila ang kanilang oras habang naglalakad dahil ang lahat ng uri ng matalim na graba ay nakakalat sa buong lugar. Sa pag-iisip na iyon, lahat sila ay matapat na natutuwa na mayroon silang mga makapal na solong sapatos sa alinmang paraan, sa dulo ng daanan ay nakahiga ng isang naglalakihang bulwagan. Tuldok. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang gulong uri na nagsisilbi lamang upang idagdag sa pagiging kakaiba at pagiging misteryoso ng lugar. Matapos tumingin sa paligid, hindi napigilan ng nagtataka na si Ray na sabihin, kulayan mo akong nagulat. Upang isipin na ang isang malaking tulad ng palasyo na lugar ay magkakaroon dito sa mga bundok. Tama talaga, ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa nicho na nakita nila sa Ghost Country. Sa pag-iisip na iyon, lumitaw na ang mga vampira ay napakalakas. Tuldok. Ano man ang kaso, ang iba pagkatapos ay nagsimulang mausisa na siyasatin ang kanilang paligid. Si Gerald mismo pati na ang ilang iba pa kaagad na nagtungo sa gulong sa gitna ng silid. Tumingin sa gulong, tinanong ni Ray, anumang ideya kung ano ang sinisimbolo ng gulong ito, G. Crawford. Bago pa man makapag-reply si Gerald, ipinaliwanag ni Old Flint na iyon ang gulong ng araw at buwan ng mga vampira. Ginagamit nila ito upang makalkula ang oras. Kalkulahin oras. Bakit nila kakailanganin ang gayong malaking gulong upang makalkula lamang ang oras? Tanong ni Ray. Ay, hindi nila ito ginamit upang makalkula ang regular na oras. Sa halip, kinakalkula ng gulong kung kailan kailangan nilang punan ang kanilang dugo. Tumugon kay Old Flint, agad na nagdulot ng isang paglamig na tumakbo sa gulugod ni Ray. Bilang ito ay naka-out, ang mga vampires ginamit ang gulong na ito upang makalkula kung kailan eksaktong kailangan nila ang pagsuso ng sariwang dugo, at ang pag-iisip ng ito lamang ay matapat na paggulugod ng gulugod. Tuldok. Sa sandaling iyon, makikita ang isa sa mga kasapi ng koponan ni Lech na iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang tila isang perlas na naka-embed sa isa sa mga dingding na bato habang sumisigaw siya, "Hoy Kapitan, mayroong isang perlas dito. Sigurado akong mabebenta ito ng malaki." Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, agad na sumigaw si Gerald, "Huwag mong ilabas ito sa pader." Sa kasamaang palad, huli na si Gerald. Inalis na ito ng miyembro ng koponan mula sa dingding at tinitingnan niya ngayon si Gerald na natataranta, nagtataka kung bakit siya nagtrabaho tungkol sa perla sa kanyang kamay. Bago pa makapagreaksyon ang sinuman, isang malakas na tunog ang biglang narinig. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng tunog, ang mga mata ng lahat ay nanlaki sa sobrang takot nang mapagtanto nila na ang isang napakalaking bato ay nahulog at ganap na hinarang ang pasukan ng palasyo. Lahat, pato! Sigaw ni Gerald habang kaagad niyang itinulak sa lupa ang Old Flint at ang natitirang mga miyembro ng kanyang partido. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, hindi mabilang na mga araw ang nagsimulang bumaril mula sa mga nakapaligid na dingding na bato. Nakalulungkot, ang ilan sa mga kasapi ng koponan ni Lech ay hindi sapat na mabilis upang makapagreaksyon na humantong sa kanila na tinusok ng mga volley ng mga araw. Sa madaling panahon, ang mga kasapi ay bumagsak sa lupa, patay at nakahiga sa kanilang sariling mga pool ng dugo. Para sa mga nagawang pato sa oras, wala sa kanila ang naglakas loob na itaas ang kanilang ulo, natatakot na ang mga araw ay tumusok mismo sa kanilang mga bungo.
Walang sino mang maasahan ang pagkakaroon ng tulad ng isang makina ng kamatayan sa lugar na ito. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.